Pag binago ka na, bibigyan ka ng iba't ibang uri ng mga kalakasan, katalinuhan, kakayahan, na kung saan ay gagamitin mo upang magbigay kaluguran sa ating Panginoon. Kaso po, kuminsan, yung mga importanteng bagay, yun ang ating nakakalimutan. Lagi po natin tatandaan, the more we spend time with God, the more your life will reflect Him. Kaya po lagi natin tatandaan yung ating turo. Surrender, separate, and transform. Nang sa gayon ay maintindihan natin ang mga salita ng ating Panginoon. Dahil magbabago ang inyong mga kilos eh. Babaguhin po kayo. Kapag sinurrender ninyo ang inyong mga sarili sa ating Panginoon, sineparate nyo ang buhay nyo sa sanlibutan at binago nyo ang inyong paraan ng pamumuhay. Hindi naman po ibig sabihin nito ay maging perfect tayo. Ang nais ko lamang kong bigyan ay obedience to our Lord. Sa Colossians 1:10, sinabi po dito, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya, ay magsipamunga kayo at magsilaro. Ang linaw po ng sinabi. Kung tayo ba rito ay sumasamba linggo-linggo, tapos ang magiging buhay natin araw-araw ganun pa rin, tayo po ba ay lumalago? Tayo po ba ay nagbubuga? Pag uwi sa bahay, ayan, salita ng hindi mariganda sa kapwa, sa anak, ay unti-unti na natin po i-transform ang ating mga sarili. Dahil, kapag po tayo ay na-please natin ang ating Panginoon, tayo ay may kaukulang reward na tinatawag. Magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso, magkakaroon ka ng kalakasan sa iyong pananampalataya, at pagpapala mula sa Diyos. Bakit yung mga taong nabubuhay sa sanlibutan hindi nagkakaroon ng pagbabago? Tayo may pag-asa. Tayo dito, tayo mga naniniwala na may Panginoon na tayong pinagsisilbihan ay magkakaroon ng pagbabago sa ating mga buhay. May pag-asa tayo eh. Sila, mga nasa sanlibutan, mabubuhay sila sa pang-araw-araw na pumumuhay nila. Ganun ang ganun yun. Araw-araw ganun ang buhay nila. Pero tayo hindi. Tayo ay nagkakaroon ng pag-asa sa ating mga buhay. Kung pag-aaralan po ninyo yung buhay ni Abraham, si Abraham na punong-puno ng maraming pagsubok, ngunit sa panahon ng kanyang pamumuhay, ay sumunod sa Panginoon. Kung kaya't siya ay biniyayaan, pinagpala, at tinawag pang kaibigan ng ating Panginoon. Nakikita po yan sa James 2:23. Kung paano ang ating ang mga naniniwala at sumusunod sa ating Panginoon ay patuloy at patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. Ngayon, tanungin po ninyo yung mga sarili. Kayo po ba ay tinatawag natin namumuhay sa ngayon? Sa susunod ko pong topic, yung emptiness. Maganda po yung ating topic na ilalahad sa inyo. Hindi ako makasunod, hindi po ako makapumuhay ng maayos kasi po ay para may kulang sa atin. Sa susunod ko pong pagtayo ay ibabahagi ko sa inyo yung emptiness. Bakit ang isang Kristiyano na kahit siya ay matagal ng mananampalataya,
ay hindi nakakapamuhay na maayos, it is because of the emptiness sa kanyang buhay. Susunod ko po yun. Ngunit sa ngayon, ang tanong ko po sa inyo, does my life bring joy to God's heart? Kayo po ba? Kayo po ba ay namumuhay? Let's live not for the applause of people, but for the approval of our God. Marami po kasi mga dahilan talaga na kung saan ay hindi natin mag-please ang Panginoon. Kasi ang puso't isipan natin ay nasa mga material na bagay. Halimbawa po, wala kang kotse, wala kang material, wala kang bahay, wala kang pera, yun ay nakakapagpalayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. So, it's your choice. Ano po ba ang inyong choice? On how you are going to please our God. Iiwan ko ang isang chapter na ito. Chapter and verse. Proverbs 16:7 po. Na sana ay maging gabay natin whether we are pleasing our God. Pagka ang mga lakad ng tao ay nakapaglulugod sa Panginoon, kanyang tinitiwasay sa Kanya, pagdi ng Kanyang mga kaaway. So kung ang lahat ng ating mga sinasabuhay sa araw-araw po ay nakalulugod sa Panginoon, then ang ginagawa po nating pagsamba ay karapat-dapat at tinatanggap ng ating Panginoon. Yan ang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa purong aral na binahagi sa atin ng ating kapatid. Tayo ng bulada po para sa pagpupulputo ng tinapay at pagpupulputo ng masarap. Bago muna yung umawit sa page 289. Page 289 po. Dear Lord, we break the bread. Ready? Sing.